Buksan natin ang ating mga Bible sa Psalms 1, chapter 1. Psalms chapter 1, nasa verse 3 na po tayo ngayong gabi. Basahin natin, simulan natin sa verse 1 upang makuha natin ang buong context. Ganito ang sabi, Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Itong salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Panginoon, muli kami po'y tutunghay sa inyo pong mga salita, salita ng buhay, salita ng kalusugan ng aming pananampalataya. Samahan niyo kami, tulungan niyo kami ng inyong banal na Espiritu na maunawaan namin ang iyong pong banal na salita para po sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kapag tayo po ay napapasama sa mga manginginom, tiyak, malalaman mo ang lahat ng uri ng alak. Kapag ikaw naman ay napasama sa mga sabungero, ay tiyak din, malalaman mo ang lahat ng uri ng manok. At kapag ikaw ay napasama rin sa mga backslider, tiyak, malalaman mo rin mga dahilan para hindi dumalo sa pagsamba. At kung ikaw naman ay talagang napasama sa mga taong nagmamahal sa pagbabasa ng salita ng Diyos, tiyak, malalaman mo ang kalayaan at ang kalaguan. Dito sa ating binasa, matapos na ipakita ng salmista ang verse 1 and 2. Sa verse 1 ay ang pag-iwas sa kasamaan at ang verse 2 naman ay ang pag-ibig sa salita ng Diyos. Ipinakita rito ng salmista ang bunga ng ganitong pamumuhay. Isang matatag na punong kahoy at mabungang buhay dahil nakaugat sa salita ng buhay o sa batis. Nang layunin ng may akda o ng salmista sa ating teksto ngayong gabi ay upang ipakita ang larawan ng pagpapala at katatagan ng mga taong nakaugat ang buhay sa salita ng Panginoon. Kaya dito sa ating teksto, tignan natin ang tatlong bunga ng buhay na nasa salita ng Diyos. Una, ay ang bunga ng katatagan. Ganito ang unang parirala sa verse 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ikinumpara siya sa isang punong kahoy. At mapapansin natin ang salita ng sabi diyan, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim. Sadya ang itinanim, hindi nagkataon, hindi ito ligaw, kundi siya ay itinanim sa makatwid na sa kanya ang bunga ng katatagan. Katatagan sa kanyang pananampalataya. So pag sinabing itinanim, mga kapatid, ay talagang may layunin, mayroong hangarin na siya ay mabuhay at lumakas. At pansinin natin saan siya mismo itinanim, sa tabi ng agos ng tubig. Ibig sabihin, nandun siya palagi sa sustansya ng presensya ng ating Panginoon. Lagi siyang napapangalagaan. Ang Diyos ang nagtanim sa kanya, ang Diyos din ang magpapatuloy hanggang magbunga siya. Philippians 1:6, siya na nagsimula ng mabuting bagay, siya rin ang magtatapos nito. So ang tubig naman dito ay sumasagisag sa patuloy na biyaya ng Diyos kung saan siya ay namumuhay. Kaya ang punong nakaugat sa tabi ng ilog o sa batis, mga kapatid, ay matatag at hindi matutuyo o matutuyuan sapagkat siya'y nagtitiwala sa Panginoon.
Now, hindi lamang na siya ay tinanim, tungkulin din ng puno na talagang gawin niya ang kanyang makakaya para abutin ang batis, abutin o ipamuhay ang biyaya ng Panginoon. Kaya, kapag ka isang tao ay nagtitiwala sa Panginoon, ay talagang may tutulad siya sa punong kahoy na hindi talaga matutuyuan, laging matatag at nabubunga. Gaya na sinabi sa Jeremiah 17 verse 7 to 8, ganito ang sabi, mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Bagaman yung kanyang ugat ay nandun talaga sa biyaya ng Panginoon. At ang sabi sa verse 8, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim, sadyang itinanim sa tabi ng tubig at gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis. At hindi natatakot kapag dumarating ang init, sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Ibig sabihin mga kapatid, kapag tayo po ay nandyan sa salita ng Panginoon, itinutulad tayo sa punong kahoy na walang kinatatakutan. Unos man, bagyo man, lindol man. Tingnan nyo mga tao ngayon, nangyayari talaga ang lindol sapagkat nakasulat na sa Biblia, pero mahirap sa mga Kristiyano na natataranta, natatakot tulad ng pagkatakot ng mga taong walang Diyos. Hindi nakaugat sa salita ng Panginoon. Ang ating tibay ay spiritual, hindi po sa nakikita natin. Kahit sa kawalan natin ng hanapbuhay o anumang bagay sa mga material, hindi tayo natitinag tulad ng isang punong matatag. Sapagkat ang ating sustansya ay sa biyaya ng Diyos. Kaya dapat din tayo magtiwala palagi. Tungkulin din natin na magpakatatag sapagkat yan ang bunga ng isang taong nasa batis ng ilog. So, ang magtiwala sa Panginoon ay ang pagkapit sa Kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Makikilala natin, mahawakan natin ang Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kanina natuwa ako, dala-dala ni Bilin yung Bible talaga. Kasi dyan sa Bible, talagang madadamo. Si Mama rin kanina, simula nagka-salamin, talagang hawak na yung Bible, tong-tuwa siya, tawa ng tawa dahil malaki daw ang letra. Sabi ko, yan ang dapat. Kasi pag Bible hawak mo, salita ng Diyos yung hawak mo. So napakaganda po, magkakaroon tayo ng bunga ng katatagan. Ang katatagan natin ay hindi panlabas, kundi panloob. Na anuman mangyari, tayo po'y nakakapit sa ating Panginoon. Ikalawa, hindi lamang bunga ng katatagan, kundi bunga ng pagpapala. Makikita natin sa ikalawang parirala o second praise. Ganito ang sabi, basahin natin. Siya'y gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Imposible talaga ang mga Kristiyanong laging nasa salita ng Panginoon, binubulay-bulay ang salita ng Diyos gaya na sinabi sa verse 2, kaligayahan niya, kagalakan niya ay sa salita ng Panginoon, may tutulad talaga sa isang puno na nakatanim sa tabi ng batis na nagbubunga. Hindi tayo malulugi. Mayroon talagang spiritual na lakas, na sustansya, na pagpapala tayo natatanggap kapag tayo ay laging nagme-meditate ng salita ng Panginoon. Kaysa mag-meditate tayo sa cellphone, sa ating Facebook o sa anong balita, kailangan mas bigyan natin ng halaga, priority, ang mag-meditate sa salita ng Panginoon. Ang sabi diyan, siya'y nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Na tulad ng mga puno, halimbawa mangga, mayroon talagang kapanahunan ng pamumunga yan. Hindi sa lahat ng sandali namumunga, pero wala po talagang escape yan. Tuwing magkapanahunan, namumunga. Tulad ng abukado, natutuwa ako kapag dumarating na ang September sapagkat yun na yung panahon ng abukado hanggang sa susunod. Dahil ang abukado napakalaga sa aking health pagdating sa diabetes. Kaya pagka napupunta kami ng Bisaya, ang dami ng namumulaklak na bunga na abukado, tungtuwa ako dahil dinadalhan ako. So, ganoon din ang isang Kristiyano kapag ka natanim tulad ng puno sa tabi ng agos o nakakapit tayo sa palagi sa salita ng Panginoon, ay nagbubunga tayo palagi ng spiritual.
spiritual na bunga. Na alam naman natin na ang bunga natin, the good works that we have, ay talagang itinakda ito ng Diyos sa atin na siya dapat nating lakaran. Di ba? Ephesians 2:10. Tayong pinaka mahusay na gawa ng Diyos na itinakda para sa mabubuting gawa na Kanyang itinakda para sa atin na siyang dapat lakaran. At tayo ay mangyayari, nagbubunga palagi sa kapanahunan, hindi tayo mabibigo. Kaya minsan, mayroon tayong mga kapatid na mahihina, hindi gaanong nagbubulay ng salita ng Panginoon. May nagbabasa nga pero hindi naman pinamumuhay. Pero ganyan pa man, huwag tayong mainip. Huwag tayong mainip na makita sa kanyang bunga ng pagbabago ng kanyang buhay. Lalo na pagdating sa kabanalan, Diyos ang nagbibigay ng bunga sa kanyang takdang panahon. Kaya tignan natin, maging tapat tayo sa patuloy na paglilingkod natin sa Diyos. Isa sa paglilingkod talaga na hindi maagaw sa atin ay ang pakikinig ng kanyang salita. Pagbabasa ng kanyang balit ng salita. Pagbubulay-bulay ng kanyang salita. So nakita natin, dalawang bunga. Una, bunga ng katatagan, bunga ng pagpapala, at panghuli ay bunga ng pananagumpay. Basahin natin again ang ating verse 3. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Dalawang bagay. Dahon niya ay hindi nalalanta. Bawat ginagawa niya ay nagtatagumpay. Now, yung dahon po, makita natin ang puno na makapal ang dahon, ibig sabihin malusog yan. Yun ang nagpapatotoo sa kahoy na ito ay malusog at nangangako ng bunga, kaya matagumpay siya. The same with us. Kapag tayo po ay laging nasasalita ng Panginoon, babad tayo sa pagbubulay-bulay na ito tulad ng punong kahoy na tanim tayo sa tabi ng batis upang tayo ay laging sariwa sa ating patotoo. Hindi tayo napipintasan sa sino mang mga tao dahil tayo'y laging nakasunod sa salita ng Diyos na ating binubulay-bulay. Laging nagpapaalala sa atin ng Banal na Espiritu ano yung nabasa natin, ano yung sinabi ng Panginoon sa atin. So ang dahon natin, ang testimony natin ay hindi nasisira, hindi nalalanta. Buhay natin ay laging sariwa, laging nagliliwanag sa magagandang gawa. Laging may lasa sa ating pananalita. Mayroong biyaya. Diyos ang nagbibigay ng kasariwaan at pag-unlad ng ating buhay. Hindi sa ating sarili, hindi sa ating pagsisikap. Ang gawin lang nating pagsisikap ay mahalin natin ang kanyang salita. Kung ang buhay mo ay nakaugat sa Diyos, maranasan mo ang kanyang patuloy na biyaya at tagumpay ayon sa kanyang kalooban. Kaya sa ating pagtatapos, dapat nating malaman na ang taong nagmamahal at nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay matutulad sa isang punong matibay, laging sariwa, hindi nalalanta, nagbubunga, at laging nagtatagumpay sa kanyang gawa. At hindi lang yon, maraming makikinabang sa kanyang bunga. May makikinabang sa kanyang bunga, sa ating pamilya, sa ating kaibigan, sa kapwa nating kapatid sa iglesia. Kaya kung nais nating maging matatag at mabungang buhay, mga kapatid, simulan natin. Gawin nating ugali, gawin nating lifestyle ang magbasa ng salita ng Diyos at magbulay. Hindi kailangang mahabang pagbabasa, kundi bulayin natin yung ating mga naunuwa ang salita ng Diyos at nakatiyatyak tayo, may ituturo palagi ang Diyos sa buhay natin upang tayo lumago sa espiritual na kakayanan. At yan ang ating pong paksa ngayong gabi, bunga ng buhay na nasa salita ng Diyos. Tayo manalangin. Panginoon, tunay Panginoon, na mga tao naghahanap po ng kanila pong kalakasan, katatagan, labas po sa iyong mga salita.
Ngunit nagpapasalamat kami na inyong mga tao na kami binaguhan nyo ng bagong puso at mayroong pag-ibig sa inyo, sa inyong salita. Nawa dito kami mamalagi, Panginoon, na kami laging nakababad sa batis ng iyong salita upang sa ganon mamuhay kami sa iyong biyaya at magbunga kami, Panginoon, ng karapat-dapat para makatulong din sa iba na mga nanghihina. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.